or policies or programs or expenditures yung willing scale down ng gobyerno para mas lumiit po yung requirements natin for funding? Okay, muli, hindi po natin agad masasagot yan dahil bukas po magkakaroon po ng meeting ang DBCC, magkakaroon din po ng meeting Pero ang tanong pa yun ay patungkol sa Duterte, masasagot agad yun ni, ni Ate Claire. Dahil patungkol dito sa tax, walang maisagot yun. Sabi natin, huwag na natin sagutin yung patungkol sa tax, baka mapunta to sa flood control. Tahimik tayo dahil pag yung tax parang papunta sa atin Doon tayo sa impeachment dahil papunta sa Duterte. tama po natin si Secretary Sharon Garin. So most probably by tomorrow, makakapagbigay ako sa inyong mga detalye patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante Tonight. Good afternoon, Yusek. Sinabi nyo nung last week, yung mga basic and prime commodities ay hindi tataas ng hanggang April 16. Pero yung pinaka-basic as in basic, yung tulad ng uling dahil ginagamit na ngayon yan alternate para sa mataas na presyo ng LPG, yung mantikang tingi at saka yung mineral water fill, nagtaas na din po. Hindi ba ito sakop ng DTI? Yan katanungan po na yan ay ibabato ko na po mismo kay Secretary Chris Roque. Basta ganun na mga tanong, mga importanteng bagay na makinabang ang Pilipino, walang may sagot si Ate Claire. Wala siyang may komento, pero tingnan mo yung may mga, kung sabihin natin na may mga negative na mga konklusyon, may mga negative na mga komento patungkol doon sa mga movement ng gobyerno, may isasagot yon. Pero patungkol sa mga bagay-bagay na importante yon, epekto yon, diretso sana yon sa mga tao, walang isagot yon. Ibabato natin yon. Wala na siyang alam. Kahit man lang sabihin natin, Papiawa, ito naman ginagawa naman nila yung pamamaraan dito. At least man lang, may mga, kung baga sa movie pa, may mga, anong tawag yun sa movie yun? Basta, yun na. Para bang, di ba, alibawa yung may mga nagpo-promote ng movie, di ba, yung pinaka climax na scene ng movie, yun ang ipapakita mo para maingganyo yung tao. Oh, ito talaga nangyayari. Kahit ganun man lang, kahit iksi man lang na yung mga tao may excitement na may ginagawa pala yung gobyerno na ganito pala ang inihintay nila. Wala siyang alam wala siyang may sagot, wala, no. Mapi malom. Kung sa dito pa sa mga Arabic countries, mok mapi malom. Wala pa pong naibaba sa atin na impormasyon patungkol po dyan. Hindi po ba ito kayang gawin o bantayan din ng LGUs? Kasi mga palengke ito na yung palengke na pambayan. Hindi ito yung nasa supermarket na mga gaya ng binigay na listahan sa amin. Kaya nga po, ibibigay ko po sa inyo ang patungkol po dyan once na nakausap ko po si Secretary Chris Roque patungkol po dyan. Thank you. Wala yung alam si Ate Claire sa mga tiyanggi-tiyanggi. Wala yung alam sa mga sari-sari store. Walang alam yon. Ang alam lang niya yung mga malalaki mga mall. Wala yung supot-supot na mantika, supot-supot na toyo, supot-supot na yung tingi na asin, yung bitsi na liliit, yung asin na supot-supot. Wala yung alam. Walang alam yun.
Kaya nga dito sinasabi na walang pagtaas ng mga bilihin. Base doon sa mga reglamento ng DTI, doon ang kontrol nila, nag-ikot-ikot sila sa mga groceries ng mga malalaki. Yung tiyanggi, yung sari-sari store, yun ang ibig sabihin dahil medyo kasi para ma-justify dahil alam mo po mga kababayan, pag nag-retail ka talaga, galing ka lang doon sa retailer din. Itong mga sinasabi ng mga wholesaler, galing doon sila sa mga bodega tapos sila ang wholesaler. May ganansya na yon. Wholesaler nga sila pero retail yung style nila. Dahil doon sa pinaka-wholesale nila, halimbawa up to minimum of 100 kilos. Pero dito sila, mag-wholesale sila as in retail. Ang gulo, no? Wholesale retail. Mayroon naman silang minimum 10 kilos. So, na din sila. Yun ang mga binibili doon sa mga nagbibinta doon sa mga sityo-sityo, sa mga baryo-baryo. Yun ang ibig sabihin ni ate. Pero hindi na-gets ni Ate Claire. Dapat sundan sana yun ni Ate Claire. Sabihin, ito sana, idagdag natin yon, mag-meeting naman sila, i-risk ko yung mga concern nyo. Baka hindi nila mabanggit yun. Sabihin na ganun, at least sabihin, ibabato natin yun. Pagpatungkol na sa mga kaganapan, pagtungkol na sa mga bagay-bagay na yung mga tao na talaga ang makinabang, wala nang alam. Pero yung ikakasira sa isang politiko na kalaban nila, maraming alam yon. Maraming alam. Left nursing sa DZRH. Yusek, ang Senado at ang Kamara kasado ng bumalangkas ng Bayanihan 3 measure katulad ng ipinatupad noong COVID pandemic. Para daw sa agaran at pangmatagalang solusyon dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinusuportahan po ba ng Pangulo itong hakbang na ito? Katulad po sinabi natin, kailangan po di makita natin kung ano po yung pinakadetalye ng bill at lahat po na maaaring makatulong sa ating mga kababayan, yan naman po ay tutugunan at sasang-ayunan ng ating Pangulo. Pero may mga nangyayari bang konsultasyon halimbawa through PLLO at sa legislative para mas mapabilis or kung may inputs ang executive na dapat maisama doon sa bill? Sa ngayon po ay iniintay lang po natin kung ano ba yung mga version nila. Kasi mabilisan dapat ito. Mas maganda po kung mas mapapabilis nila para po mapag-aralan maaga, para po ma-implement sa pinakamabilis na pagkakataon. Sunod na tanong mula kay Sammy Denilla, Business Mirror. Good afternoon. Follow-up lang po dun sa tanong ni Miss Let. Bali, yung Bayanihan 3 po ba, kasama po siya sa i-discuss ng uplift committee bukas? I-remind ko po kasi maganda pong pag-usapan po talaga yan. Kaya lang sabi po natin, sa ngayon po, wala po tayong update kung meron silang version na naibigay sa Pangulo. Pero sabi nga natin lahat ng Itong uplift committee nila. Ang tanong ko dito, may na-uplift ba? Itong alam nyo po mga kababayan, wala naman ibang nagawa itong uplift nila, no? Ayuda! Ayuda lang. Sabihin na i-uplift lang natin. Bigay ka lang ng ayuda, uplift na yun sa kanila. Wala talaga. Tapal talaga, pang-tapal talaga. para pag-aralan. Bali, clarify ko lang, hindi pa po siya nadi-discuss ng economic managers kung anong potential impact at saka kung saan pwedeng kunin yung funding for that Bayanihan 3D. Sa ngayon po, katulad ng pag-meeting namin kanina, pinag-uusapan po talaga ay supply ng oil, ang presyo ng produktong petrolyo, paano pa yung mga ayuda na maibibigay sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka. So, dun po sa ngayon, Oh, kita nyo na?
itong supply ng petrolyo at presyo ng petrolyo. Alam mo natin na ang gobyerno walang magagawa sa presyo ng petrolyo dahil walang kontrol. Anong dagdag niya? Ayuda. Yun, ayuda lang. Supply ng petrolyo, iwan ko lang. Wala pa. Haka-haka pa lang yung supply. Wala pang yung sa gobyerno talaga. Wala pa. Itong mga sa refineries talaga, yung may-ari ng Petron, nakapag-kuha na sila. Pero itong initiative talaga ng gobyerno, wala pa. Lalo na yung presyuhan ng fuel. Walang kontrol ang gobyerno dyan. Ang may kontrol lang ng gobyerno, ito lang ayuda. Dahil dito talaga sa ayuda, ito talaga ang pinaka-source of other income. Ito lang po mga kababayan ha. Ito ha. May nababasa ako sa social media. Ito lang nga, di ako maniwala dito. May nagsabi na ayon daw sa DMW na yung gastos daw sa bawat OFW na naisilikas o naiuwi na sa Pilipinas ay gumagastos ng gobyerno ng 190,000 each. Dahil may mga breakdown din sila, galing daw pagkuha, yung mga insurance, tapos yung pagbiyahe, tapos yung pagkain. Ano bang kinakain ng ano? Ano bang kinakain ng mga OFW galing dito? Gumagastos ba sila ng yung mga mamahaling pagkain? Baka sandwich lang 'yon. O isang hiwa ng karne at saka kakarampot na kanin. Hindi naman natin minamaliit yun na at least mayroon. Pero hindi naman umabot siguro sa ganun. Dahil alam mo natin, pag yung OFW umuwi, makapamasahe lang yun. Bibigyan lang ng pamasahe ng amo, makabili yung amo ng mo. Ngayon na halimbawa, sabihin natin, galing kayo dito sa bandang UAE. Halimbawa, one way, pinakamahal natin. Sabihin natin, 3,000 naka-business class. 4,000 dirhams, 3,000 dirhams, business class. Ha? Business class na. Kaya ako nga, umuwi ako, pinili ko yung ticket, balikan na, 3,000 lang dirhams. So in one way, nasa 25K one way. Sabihin natin, one way lang, pauwi lang yun. Abot na ako doon sa destinasyon ko. Sabihin natin, dagdagan ng transportation natin local bus or whatever, or isang lipad pa ng eroplano papunta doon. Abot kahit anong kwenta mo, hindi ang layong-layo sa 190,000 each. O dito lang nga sa DMW, may nakapaldo na dito. Birang gobyerno to. Pinagsamantalahan. Ako po, ginagawa. Itong uplift nga nila. Kita nyo na, sinasabi nyo na binanggit na nga na kanina na wala talagang kontrol itong gobyerno natin base na sa presyuhan ng petroleum. Walang kontrol. Bakit ba isama pa yun yung mga bagay na wala ka namang kontrol? Pag-usapan ninyo yung mga bagay na malabong mangyari na galing sa inyo. Example dito. Gusto ko ito'y hugasan, pero wala kang kontrol na hindi mo kaya tong hugasan. Bakit pag-usapan ba natin dito kung paano natin to hugasan? Yun ang ibig sabihin ng presyuhan ng petroleum. Yung pag-angkat na naman siguro, yung nagagawa na siguro nila na magabigay sila ng permission
for safety purposes para makadaan dyan sa Hormuz Strait para makapunta dito sa Dubai Petrol, okay yun. Pero sa presyuhan, wala. Sa ayuda, meron. Ating pamahalaan. That's na lang for my part, ma'am. Yung ano po kaya yung pwedeng topic na pag-uusapan ng AFLIP committee tomorrow? Sabi po ni Secretary Tess Lazaro, pag-uusapan po nila yung naging meeting nila with Iran, sa bansang Iran. So baka ibibigay po niya marahil ang detalye patungkol po dito. May kasama po kaya doon yung projections ng kung magiging extended pa po yung Middle East crisis? Kung Yung again. economic projections kung ma-extend po yung Middle East crisis. Middle East crisis, hangga't hindi po natatapos yung gulo sa Middle East, may crisis sa Middle East. Nga po. So definitely, kung ano pa yung pwedeng gawin para mas ma-lessen ang impact ng Itong crisis sa Middle East, yung may mga senador tayong nagbida-bida o mga opisyal ng gobyerno nagbida-bida na panawagan na itigil na yung kaguluhan dito sa Middle East, walang magagawa yon. Panawagan nyo dito sa mga politikong nagbida-bida, yung nagpupost sa social media, panawagan, kinokondem nila, mananawagan sila kung ano-ano ang mga panawagan patungkol dito. Nasaan kayo? Tulungan nyo dito sa artikler, oh. Wala, dito po mga kababayan, walang kontrol. Kahit nga dito mismo sa Middle East na sila ang epektado, hindi nila alam kung kailan sila titigilan. Di ba? Hindi nila alam. Lagi na sila nakaabang kung baga bukas o mamaya may ihahatid naman na kapahamakan dito. Hindi nila alam. Lagi lang silang handa. Kung baga pinupuyat nila para masigurado lang ang kaligtasan dito. Kaya nga dyan sa atin sa Pilipinas, wala na tayong ibang magagawa dyan patungkol dito sa mga crisis. Yun lang paghanap na ng paraan doon dyan sa mga kapitbahay natin ng mga bansa dyan. Dapat sana yung pinagtuunan ng pansin. Doon talaga. Wala na tayong mapuntahan dito dahil napakahirap pagpunta dito. Pero itong pagbigay ng pahintulot ng Iran na makadaan ang Pilipinas dito sa Strait of Hormuz para makapagpadala ng mga goods papasok o palabas galing dito sa bansang UAE o dito sa Gulf countries, malaking bagay na yun para sa atin na mga Pilipino. Dahil karamihan yung mga dinadala ng mga produkto. Magdadala lang sila ng produkto. Halimbawa, kasama na rin yung langis at saka iba-iba pa namang mga ano dyan. At saka yung papasok dito na para makinabangan din ng mga tao dito, mga Pilipino din dito. Malaking bagay yung isda, mga saging, kung ano-ano pa namang mga produkto na galing sa Pilipinas. Yun ang wala dito. Kaya minsan yung halimbawa yung saging, yung mga pinya, napakalaking bagay at saka napakalaking tulong din sa ating ekonomiya yon, yung exportation natin, di ba? So hanggang dito lang po. Salamat sa inyong panonood. Ito po si Rene Bay.